The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Doble sa opinion at reaksyon. Doble sa impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang, kayo't kabayo yan. Oy, good morning! Good morning, good morning, good morning! It's 10:01 na po ng Eksakto. umaga. Sakto. Hindi, 10:01 eh. Hindi pa sakto. Good morning, Kuya Ruel. Yes, good morning, sa lahat. Kuya Ricky. Yes, sa lahat ng nanonood sa atin sa YouTube at Facebook. Maraming salamat at siyempre sa radio, sa 8:10 AM ng DZRJ. Yeah, at sa lahat ng digital boxes. Worldwide. Yan. Nako. Makulim din ba ang panahon ng Kuya Ruel, no? Kanina paglabas natin medyo makulim din. Hindi natin nakitang sumilay ang hari ng sikat ng araw, pero sabi nga may mga papasok pang mga may amihan, malamig na yan. amihan. Bakit nung December di malamig no? Depende yan siguro sa sa revolve revolve ng earth, di ba? Parang gano'n. Ganun ba? Revolution. So, kaya hindi malamig, di walang gumawa ng bata nung December, no? So, mabibilang yan. September. Mabibilang yan sa September. So, ngayon malamig. May mga anak sa September. Kaya pag na-delay ng konti, October first week. Oy, bagay. Malamig Ako September, di ibig sabihin ginawa ko ng December. Malamang. Malamang yun. Oy, it's Saturday, January 11, 2025. Naku, marami nagbe-birthday ngayon. Unahin muna. Happy birthday sa akin pamangkin, si Mar Hasli Alcantara ng BJP. Happy birthday nga, siyempre. Yan. Tsaka siyempre, batiin ko rin ng happy birthday ang aking kuya, si Kuya Bohol Bondokan. Yan. Ganun ba? Mga kuya natin sa Fraternal Orders of Eagles. Marami nanonood din sa atin yan. Okay, ayan naku, controversial itong una nating tanong sa bayan, Kuya Red, itong poll question natin. Medyo controversial, pero himayin din natin yan. Maraming interesado, no? Pero ang ating question nga, para manalo kayo ng GCash all load, 100 pesos. Tune in na kayo hanggang 11 AM. Ang tanong namin, matapos ang controversial na teaser trailer, dapat bang ipatigil ang pagpapalabas ng pelikula ni Pepsi Paloma dahil sa mapanirang puri nito sa mga nabanggit doon. Very controversial to, hindi natin babanggitin yung mismong pelikula na yon. Basta yun, that of Basta Pepsi tanong Paloma lang natin case. kung- Boy ka nun, Kuya Ruel, Ganun ba? Boy ka na nun. Boy ka na nun. That was in 1984. Ang alam ko lang kasi mga sumikat na mga ano ba yun?
soft drinks, ano Ay, ba? nga yun member siya ng Soft Drinks Beauty, kaya nga Pepsi Paloma. Sino ba mga type mo ron? Sarsi Emmanuel, Coca Nicolas. Wala, may tisay. Ay, padami mga tira. Ikaw talaga, Hindi naabutan ni Ariel yun, pero yun na. Ako hindi ko inabutan. Parang the same din tayo. Narinig ko Coca lang. Nicolas din, tsaka si Sarsi Emmanuel. Ayun o yan. Mga kaya tinawag na Soft Drinks Beauties kasi pinangalan sila sa mga Bakit sikat na beauties soft ba't drink. walang lalaki, no? Yeah, wala ba? So, ito at nalala ko itong bata rin ako, si Ray De La Cruz, si Dr. Ray De La Cruz. Si Dr. Ray De La Cruz, dentista pala to na chairman Chairman siya. ng Ng Quiapo. Quiapo, di ba? Anong relasyon nito kay Chairman Johnny De La Cruz, Kuya Ruel? Na tumatakbo ko naman siya daw sa... Nagka-apelido lang. Buti naman. Kamusta na kaya si Johnny De La Cruz, ha? Oo nga. Kuya Johnny De La Cruz, ha? Yun, at ito nga ang tanong natin, na ano bang, dapat ba patigil itong kontrobersal na pelikula na to, na talaga namang anong 9, mismong araw ng piyesta ng Nazareno, ay nagfile nga si ang TV host, si Vic Soto, ng 19 na cyber libel case, Kuya Ruel, para laban dito kay sa direktor na si Daryl Yap. Controversial itong batang direktor na to. Siya ang direktor ng Made in Malacanang, di ba? Na very... Pero bata pa, parang galing na no? Oo, magaling din Tapos, nagfile nga ng 19 na habeas ng cyber libel. Tapos nagfile din siya ng habeas corpus. Habeas, writ of habeas data. Kumbaga yung mga impormasyon laban dito, dapat pigilan na malathala o may labas sa publiko. Pero wala pong desisyon mukhang na fake news o na misinform. Binabasa ko yung order, no. Medyo sanay naman tayo sa mga yung order pinasasagot lang yung respondent na magpaliwanag within 5 days, pero walang sinasabing may gag order. Nagdabasan to kung titignan mo, pati mga gym, ibang malalaking network. So, na-scam sila. Parang gano'n, nabudol. Nabudol yan. Kaya mahirap sa atin, sobrang dami lumalabas no? Dapat talagang i-research mo. Titignan mo kung at saka unawain mo kung talagang kaya kung talagang hindi ka maalam sa batas o hindi ka court pwede kang mag-stick reporter sa korte o sa mga kunyari sa DOJ, hindi mo ito malalaman na basta kung ano yung sinabi ng bisan dapat i-check mo rin o kung tama ba yung sinasabi niya, magdo-double check. So, lumalabas pala na wala pa hong desisyon ng writ of habeas data. Kasi binigyan siya ng 5 days, di ba? Oo, para sagutin to. Bago magpalabas, magsaset mo na ng hearing. Ganun ang hindi yung pag-file ka, may desisyon ka agad. Paano na yung parties ng kabila, di ba? At pasasagutin ka para explain mo. Mabigyan ka naman ng side, hindi yung one-sided, nag-file ka ng petition, tapos gagrant ka agad ng court. Doon pa lang. Hintayin din yung panig ng kabilang. Tama. Bago magpalabas ng desisyon, ang isang korte, no? So, para fair. Hindi yung mag-file ka lang ng petition, tapos maglalabas na. Para lang yun sa bumulong lang ito, naniwala ka na, hindi mo na pakinggan yung kabilang panig. Tama. Diba? So, dito makikita na malihoy na labas na may gag order. Bawal ipalabas o bawat pag-usapan, anuman o mga material tungkol dun sa usapin ng itong kontrobersal na to ng Pepsi Paloma case. Yun na lang muna. Siyempre, ang tanong na to ay atid sa inyo, siyempre, ng Motoman. Yan. Para sa safety mo to. Pumasa yan sa Philippine Standard at hindi siya ganong kamahalan. Pero, matibay. Yeah, mahalaga ho ngayon yan. Gumamit tayo ng mga helmet. Uso mga aksidente sa kalsada. Napapansin mo ba? Hindi, porque meron ka lang helmet, barumbado ka na magmaneho. Hindi dapat nasa tama pa rin. Proteksyon lang mo yan. At pwede pa rin namang, kung malakas talaga ang impact, pwede mawasak kahit gaano katibay ang helmet. Pwede pa rin mawasak yung, di ba? So, doble ingat. Ang daming aksidente sa kalsada. Ito nga nakaraan sa EDSA busway, di ba? Sa busway na yun, At hindi na masyadong ron, kumbaga, yung EDSA, mismong, yung highway, ito, kumbaga may linya ka lang at may speed limit, nagkabanggaan pa nawalan daw ng control yung bus, kaya 3 bus yung nagkarambola at may mga nasaktan. Speaking of EDSA busway, gagawin
Private oo. Oo nga. Paano ba yun? Hindi ko rin maintindihan. Hindi, parang lumalabas doon, Kuya Roy, yung mga bus ng biyahe, talagang pa-privatize, kumbaga uniform na siya. Yung mga, kumbaga, naalala mo, yung mga bus na yun, parang privado na yung magpapatakbo. Wala nang ibang kumpanya. Kasi di ba may kanya-kanyang company yan, di ba? Oo. So bibili na lang ng isang pribado na siya magpapatakbo doon sa area Lahat, na yun. Oo, oo. lahat. Oo. Medyo rin yun. Controversial din gano'n. Parang monopoly nila yung transport. Diba? Speaking naman yan, daming tataas ngayon. Matataas din ng pasahe sa LRT. Humingi ng 5 piso ata, di ba? Oo, 5 piso. Dati kasi ang pamasahe per base dyan, 13 pesos. Magiging 18 na kung may 5 pesos, di ba? Naalala ko yan. Ang hinuhulog natin dati dyan, naalala ko, kaya 5 piso lang eh. Noong una. Ang nagpagawa yan, yung tatay ng tito mo, di ba? Tayo Ano may ba? kauna Hindi, ang sa project niya Southeast. si Tatay ng tito mo. Hindi, si sino? First Lady, Imelda Marcos. Ganun ba? Project niya yan eh. Kasi siya ang governor ng Metro Manila that time, di ba? Oo. So, tayo may kauna ng LRT eh. Di ba? Sa Southeast Asia. At naitayo yan. At nahalala Pero ko, ngayon, 5 tayo piso parang na. pinakahuli. Yun nga eh. Ang Di ba Vietnam tayo nga raw, ang una-una? ganda raw ng Vietnam ngayon eh. Kaya, Kita mo sa Hong Kong eh. Nung pumunta ako parang ilan lang station, tsaka ilan lang ang trip or mga... Ngayon, naguluhan na ako eh. Meron ng meron ng kulay orange, kulay red, kulay... Nahilo ko. doon nga. Sobrang develop talaga. Ayun nga yung Vietnam nga na... Talaga may political will kasi. Ayun, ang kailangan. Parang doon sa Vietnam nga, di ba, galing sa war yan eh. Pero tima, ang gaganda raw ng mga mga transport, nila doon. Transportation nila. Tapos yung danang daw maganda sa Vietnam. Ano? Banang ba yun? Danang. Yan. So, tagiging tourist attraction talaga. Sana ganun din sa atin, no? Kasi isa yan sa nagbibigay ng pondo na kumikita ang mga tourism, di ba? Pagka maraming pumapasok ng mga turista. Tataas ang negosyo rin. Siyempre, tataas. Magbebenta ko ng mo ano, yan, di ba? Gagastusin mo yan. So, mga ecotourism din dapat ang pairalin. Anyway, yung pag-usapan muna natin yung Nazareno, no? At ang daming palang din nasugatan doon. 21 hours bago na ipasok doon sa at nandun tayo bago hanggang matapos at talagang yung mga deboto, panatiko na, hindi na deboto, panatiko na na may hinarang doon. Papasok na mga madaling araw na, nalauna may hinarang doon police, mga railings, no? Natumba nila yan alas nagwala. Gusto niya maabot yung Tapos yung portalet, Sir Portalet doon. Muntik na matumba. Kung natumba yun, Naku, naligo kami ng urine doon, ng ihi doon. So, mabuti sa mga kapulisan at napansin ko lang, alerto at saka although may mga dami nasaktan. So, dapat hindi ganun no? Nag-praise ka ng worship ng God. Dapat hindi ka violent. At saka ang si Jesus Nazareno, siyempre ayaw din niyang may masaktan, di ba? Oo. Jesus Nazareno na yan. Hindi na tinatawag na Black Nazareno. Mahal na pong itim na Nazareno. Kundi Senyor Jesus Nazareno. Hey, thank you pala. Ito, good morning daw kay Kuya Ramil Tan. Kay Adnarin Amari, malimig daw ang umaga. Kay Joanne, kay Vanessa Miranda, kay Anyong. Good morning po to Double R sa Radyo Bandido. Happy New Year kay San Gabriel. Kay Tony Pat Monte. Magandang umaga po. Ay, Tony Pat Monte. Tisoy na tisoy yan. Yan ba? Ano ba mong sasabi niya doon sa case na yan? Controversial. At yun, napag-aaralan din natin yung kaso na yan, yung cyber libel. But sa mga libel, kasi kasama natin tayo, ang media, usually yan ang nasasampa ng kaso, yung libel. So maganda pag-usapan din yun. Yung gandang may matututunan ka dito sa case na to Salamat para sa mga naka-tune in sa atin. Si Milton, Adnarin, kay San Gabriel. Siyempre kay Cornelio Vicente. Cornelio Vicente ng Kalumpit, Bulacan. Kamusta na si Mayora? Ilang beses namin kinakamusta si Mayora. Mayora Lem Faustino. Yan. Okay, basahin na natin mga piling-piling headlines nitong nagdaang linggo. Kuyang Ruel, ito na nga, eleksyon campaign period. Umpisa na. Simula yan bukas January 12. Gun ban at checkpoints. Ipatutupad na sa buong bansa.
Susunod, ikaw. Medyo wala pa ako sa... Okay. Oh. Manila Police District maglalatag na ng checkpoints mamaya hating gabi. Real-time camera. May camera na sila. I-implementan ni MPD Director General Tomas Ibay. MPD. Binasa ko na yan, Kuya Ruel. Bagong PNP spokesperson, si Colonel Tuanyo. Samantalang dating tagapagsalita na si Police General Jean Fajardo, itinalagang bilang bagong Regional 3 Director. Aba, congratulations. At saka siya parang first na general, no? Hindi Na naman. babae? Hindi, naman. meron pa. Meron. Pa, Kuya Ruel. Hindi siya. Ang Armed Forces of the Philippines naman magsasagawa ng background checks daw sa mga kandidato ngayong halalan. Alamin nila kung mga drug lord ba yan o warlord o ano ba. Ang dami noon. Ito, maximum suggested retail price o MSRP. I-cap na sa halagang 58 pesos per kilo ang bigas. Branding ng bigas, alisin na. Color coding sa mga bigas, ipatutupad. Paano kaya yung color coding na yan? Pero may bigas na pink di ba? May black rice, may pink, may brown rice. Yung brown Iba rice yun? kasi Hindi parang naman. yun ang maganda kasi parang may fiber siya Oo. Di ba? Yung masyadong na-process. Actually, napag-aralan ko yan Di ba? Pagka malakas ka sa bigas, sa kanin. Kanin. Nagkakaroon Carbohydrates yan. Nagiging kasi nagiging nagiging glucose, di ba? Sugar. So, nagkakaroon diabetic pag malakas ka sa kanin. Pero daw, ginawa ng Diyos yan na may fiber talaga. Fiber. Oo, na talagang, Mahalaga yan. para hindi ka maging diabetic. Ang problema dahil sa process, natanggal. Yun ang So, pagkaka- dapat organic na tingin. organic. Oo. Madaming pinagdaanan. Pero ito yung sinasabing color code, hindi naman yung sinasabi yung kulay-kulay ho yan Parang sinasabi yung ko yung red. Yung, wala na yung mga Angelica, Sinandome, sabi na ganito, na klase ng bigas Pero ang gagawin nito, pare-pareho na lang. Tapos, ikakap na siya sa 58 pesos per kilo. So, 2 piso lang nabawas 60 pesos lang yung bigas ngayon. Ang mahal na. Sulit rice. Ito ang maganda. Ito yung mga broken rice pala. Ibebenta ng mas mura sa merkado sa halagang 35 pesos per kilo. So pag broken rice, ito yung mga maliliit na butil na Ang tawag broken yan, nga. half-half. Half-half. No? Oo. Oo. Pero okay lang half-half kasi pag imbis na 10 beses kang ngunguya, 5 na lang. Pagsa sa privado ng EDSA busway, target na ipatupad ngayong taon ayon kay DOTR, mananakay tutol dito. So yung mga Pasahero. Oo. Tutol pala rito. Mga Kasi nga, pasahero. malamang tataas ang pasahero dito Oo. pagka pinadvertise. Ito na nga, 5 pesos per hike hiniling ng LRT line ng LRMC sa DOTR dahil sa mataas umanong nilang gastusin. No? Kapag pinagbigyan, sisimulan sa Abril na ang pagtataas mula sa fare base na 13.25 pesos ay magiging 18.15 na. So, yun ang sa 4 na stasyon ang magiging pamasahe mo na is 18 pesos. Dati 12. Naging 13 hanggang ngayon tumas. Kung maaprobahan ang daming pagtataas na. Pati ito, sinabay pa. Pero nung inabot- Katataas lang nito mga 2 years ago nung sumakay ako, 20 pesos na Depende yun sa Sa mga kung malayo. galing ka ng Tayuman to papuntang Central City Hall, 20 pesos yun. So 4 na station. 5 yun. 5. 3 impeachment case laban kay VP Sara Duterte nakatakda ng isumita sa pagbubukas ng session ng Kamara sa Enero 16 ayon kay House Secretary Reynald Velasco. Umpisa na pala. Sana matuloy na yan. Ba? Para matapos na. Tagisan ng galing sa batas. Ito na nga ang usapin ng kontrobersya ng pelikula ni Daryl Yap. Daryl Yap. Inaabangan ng publiko, Attorney Buco de la Cruz, siyang counsel ni TV host Vic Soto at Attorney Raymond Portun. Abogado naman ni Direk Yap. Dahil yan sa usapin nga ng 19 na cyber libel. Yan, magtatagisan sila dito. At matututo tayo rito sa batas, no? Very educational din to. Lalo na tayong mga nasa media. Samantalang Malacanang, sinuspindi ang klase at trabaho sa opisina sa gobyerno at lungsod ng Pasay at Manila dahil sa Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Number coding scheme sa Metro Manila hindi suspendido ayon sa MMDA. Hindi pala suspendido kaya Ruel So tuloy pa lang ang number coding sa Monday at January 13. Pero sa Quezon City parang nagdeklara na rin
na walang pasok sa eskwela at opisina. O kasi maraming mga INC sa ano di ba? Oh, doon ang central nila sa may Tandansora. Tama ba? Tandansora. Samantalang ito na nga, 21 oras ang itinagal ng traslasyon ng Jesus Nazareno bago tuluyang naipasok ang mahal na poon sa Quiapo Church. 100 truck pinaghakot sa santambak na basura sa Maynila. Ayun. Okay, ang balitang yan natin sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. binanggit natin sa tapat ng museo, talagang ang daming basura. Oo. At ang baho. Oh, napakapanghi ng buong ano yun. Nalibot kasi natin yan nung Webes. Napakapanghi. At ang daming basura. At pasalamatan natin yung MDA. Pati na rin yung mga tauhan ni Mayor Hanay Lacuna Pangan, Kuya Ruel. Hating gabi, nagwawalis. Madaling araw, nagwawalis. Kasi naman siyempre pagdating ng dami ng basura. Umaga. Ang pangit tingnan. New Year. Di ba? Siyempre, ang daming basura yan. May mga nagpapatok, may kalat ng kalat. At least talang ginawa ng paraan. Di ba? Kaya nga itong nung Nazareno, after nung may pasok na, gising na gising yung mga taga MMDA, street sweeper, tsaka yung DPS, Department of Public Services, mga street sweeper noon, talaga namang winalis nila yung kalat ng mga deboto. Hindi lang ng mga deboto, ng iba pa. No? Ano mo, maiwasan mo pa talaga yan kung may tapunan lang talaga at marunong magdisiplina yung mga tao. Oo nga eh. Nako, kung titignan mo nung araw na yun, nung madaling araw na, napakadumi nung Maynila, dun sa iniwan na yun. Pero in fairness naman sa yung habang tumatakbo pala yung traslasyon, may kasunod ng na street sweeper. Pero nung gabi mismo sa area ng Plaza Miranda sa Quiapo, sa Quezon Bridge. Hindi, after noon kasi hindi nila dahil maraming deboto. Tsaka lang sila nagwalis. Di ba? Ang dami ang daming basura nakakalungkot na dapat disiplinado rin. Kung deboto ka, although hindi natin maiwasan dahil milyon-milyon nga yung dumalo ron sa kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ayan. Jesus Nazareno na raw yan. Itim na Black Nazarene ang tawag. Ayan. Ayon yan kay sa ating kaibigan. Na-interview natin si Alex Erasgay. Siya palang technical advisor ng nung prosesyon na yun. Translasyon. Okay. Sa oras na 10:22 sa ating tanong, basahin nga natin. Baka naman, sa ating live muna ako yung Ruel. Sino ba nandyan? Sabi nga ni Cornelio Vicente, bahala na po ang court na magpasya hinggil sa controversial na pelikula. Para linawin. Sige. Sabi nga niya yung pinag-usapan natin, tungkol doon sa mga LRT, di ba? At saka sa Vietnam, di ba? Dati, yan ang parang, mas advanced pa tayo sa Vietnam, di ba? Ngayon hindi na Kaya nga naalala ko pa, sabi ni Cornel Vicente, Vietnamese refugees noon sa Mandaluyong, parang nakakaawa sila. Ngayon tayo na ang nakakaawa. Nagkukup tayo ng mga Vietnamese Ang dami rito. Discipline talaga. Sabi nga ni Grace Gumapo, palabas na yan para malaman totoo. Thank you pala kay Les Banal, watching, kay RS at Rose Santiago nanonood, no? Daisy Angeles, naghanap ng ustisya, siguro ang kaluluwa niya, kaya hindi mas isara-sara ang issue na yan. Para magkaroon ng linaw lahat. Yan. At magkaroon ng ustisya. Sabi sa live. Lang natin, mag-throwback lang tayo. Hindi nag-file ng case, pero inurong. Nag-file ng case yan, inurong. So, wala akong kaso. Oo. Kumbaga, hindi umabot sa korte. Nag-file nga, hanggang doon sa piskal. Wala ho. At ang twist pa ron, nag-public apology yung mga inakusahan sa telebisyon. So, nationwide, marami nakapanood yan. At ayon doon sa isa nating kaibigan na writer din, na talagang veterano at naging director, nasubaybay niya to at meron pang araw ginawang pananakot yung isa sa mga akusado sa kanya na wag isulat. So maraming noon, 1984 Marcelo pa ba 'yon? Marcelo kasi 1986 na wala
Hindi, actually, palip na siya eh. Palip na yun, 1984 eh, Kuya Ruel. Alam ko eh, kasi nagkaroon na ng eleksyon ng batasang pambansa. So, Inabutan mo talaga, ano yun, pinapanganak pa lang ako, alam ko na yun. Tapos 1984. Dahil 1983, namatay na-assassinate si Ninoy Aquino, di ba? Diyan sa Tarmac. August 21, 1983. Ako 1988 kasi ako graduate eh. Graduate ka ba? Akala ko 1980 ka pinanganak. So, wala. Tsaka ito, pelikula to, hindi to kinasuhan ha. Hindi about sa case to. Kumbaga, pelikula lang ho to. Okay, banggitin nga natin mga nag-comment. Sabi ni Daisy Angeles, kung wala talaga silang kasalanan, bakit takot na takot sila ipalabas? Aha. Okay, si Beatrice, makalusot kaya kay MTRC Chair Lala Soto. O nga, ang chairman ng anak ni Tito Soto na pamangkin to ni Big Soto. Lakas ng loob ng direktor nilang pelikula, walang kinikilingan naman para mapanindigan to hanggang dulo. Okay. Si Joseph Enriquez, itigil na. May desisyon na ang korte sa topic na yan. Wala namang napatunayan sa nasabing bintang. Aha, okay. Si Musero, ipatigil na yan. Saan kayo nakalap ng direktor ng script na yan? Wala naman sila sa mismong pangyayari nito. Base naman doon sa director, kinuha lang yan sa mga dokumento na na-publish na sa publiko, sa mga dyaryo, at sa mga testimony yata ng iba pa. Okay, thank you kay Nixon Tan. Okay, Nixon Tan, sabi niya, yes, seems like personal ang dating. Sabi naman ni Marlon Montreal, it takes gut to make this trailer to be aired. Napanood ba yung trailer? Direkta eh. Direktang binabanggit eh. Di ba usually pag yung ibang pelikula, hango nga sa tunay buhay pero iniba yung ibang para hindi rin maapektuhan. Di ba meron siyang parang advisory, di ba? May disclaimer sila. Disclaimer. Na sinasabing, at iniiba nila yung pangalan ng tao. Although may resemblance, pero iniba nila para lang hindi masaktan yung pamilya no. So, lalo na kung patay na. Pero ito direkta naman direkta tinanong. Direkta sinagot naman. Direkta ang binanggit yung tao. So, true to life, naging talagang real life eh. Di ba kung may mga napapanood natin ng mga true to life ng mga sangga, ng mga gangster. Di ba? Yung mga asong salonga na yan. Pero may nagtitipiks ng karakter na binabago yung di ba? For cinematic purposes. Pero ito, direkta. Pero parang yung napanood ko dati, Ben Tumbling, di ba? Napalabas yun. May pelikula. Pero doon, medyo, na yun, may dinagdag na na doon. Kuya Ruel, para lang. Nagdagdag yung kwento para gumanda lang yung palabas. Pagmanda lang yung palabas. Pero nangyari naman talaga yun sa may, sa may area ng Avenida. Doon napatay si Ben Tumbling. Dahil may mag-tumbling pala yan. Taga Malabon pala yan. So, ayun ang pelikula. At gumanap yan siyempre si Senador Dito Lapid, Diyan siya nakilala. Okay, sa oras na 10:27, Kuya Ruel, asa yun sa mga live natin dyan? Sabi ni Paulo Miguel, palabas na yan. Paulo Miguel? February pa palabas yan. February pa. Lalo sumisig ang baho ng mga kriminal. Pero linawin uli natin, wala naman hong Pinay na umabot na sa korte, kundi na sa piskalya. At ang mga abogado niya, Kuya Rem, ni Pepsi Paloma during that time, mag-rollback ulit tayo, si Kampanyero Renato Cayetano. Ang nag-utos talaga na yun yung kaso na ituloy, si Kuya Ruel, dating senador at Senate President Juan Ponce Enrile, kung naalala mo. Siya ang defense minister yan. At inutusan niya nahawakan yung kaso ni dating Senador Renato Cayetano na isang kampanyero, di kampanila na abogado nung araw yun. Wala pa iba pang... Kaya nga, sabi ko, bakit nabutan mo? Talaga wala ko alam eh. Alam mo, nakukunwari. Naabutan mo pa nga si Elpidio Corino. Ganun ba? Okay.
Sa Lunes ulitin ho natin, walang klase. Wala lang klase sa Manila, Pasay, at meron na rin yata sa Quezon City. So, discretion na rin yata ng mga private company na... So, maging special holiday siya? Non-working ba? Or... Non-working eh. So, sa Manila at suspended, Pasay only. Suspended eh. Sa gobyerno at eskwela, wala akong pasok sa Lunes, January 30 niyan, Ayan, dahil nga doon sa rally ng Iglesia ni Cristo. National Prayer for Peace. Sana maging peace nga yung rally. Hindi political rally. Di ba? Oo nga eh. Ano ng mga kapatid natin sa Iglesia. Okay. Sa oras na 10:29, ang oras natin sa inyo ng Sopitec. Quality beyond limitations. Naku, nagkaubusan ng stock dyan. Dahil sunod-sunod ng order ng mga tao. Kasi dahil sa quality at affordable. Yan, Sopitec. Wala pa kami natatanggap Pero maganda ang ano niya. Yung rice cooker na Rice cooker. Maganda yung rice cooker niya. Tsaka high-tech na. Dati kasi binubusan gano'n. Ngayon nakadikit na yung takip. Maganda yung bagong model ng Sopitec. Akala ko naman pagka maski na walang bigas, bibili mo. Marami tuloy may gusto niya. Malalong 5,000 binanggit natin yung Sopitec rice cooker. Maraming interesado dyan Kuya Roel. I-message nyo rin. May Facebook naman ng Sopitec. Pwede din silang mag-order sa Shopee tsaka Lazada. Tsaka may showroom na sila. Meron na sama. Saan ang showroom nila? Binondo. Saan dyan, Kuya Sa Roel? may Elcano Street, Binondo. So makikita lahat ng mga product ng Sopitec Appliance. Sopitec Appliance. Sa maganda, may innovation. Yun ang mahalaga. Inaayos nila yung launching, yung may bagong product sila. Siguro mga washing machine. At doon siguro may service center din sila just in case na may problema yung produkto. Meron. Sopitec baka naman may bonus ba dyan? Oo nga. Okay, sa aming pagbabalik, marami pa tayong pag-uusapan. Patuloy lang ho kayo mag-komento, magbigay ng reaction at opinion sa aming fanpage sa Double sa Radyo Bandido para manalo kayo ng 100 pesos GCash load sa ating live episode ngayon, January 11, 2025. Magbabalik kami sandali lang, wag ho kayong alis. If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have 3 streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streema. That's STREEMA. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Taube Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Okay, nagbabalik uli kami dito sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810 AM sa oras na 10:33 ng umaga. Oras hatid sa inyo ng BTS. Blue Top Shirts, 100% cotton.
At mabibili yan sa mga stores sa Baclaran, Divisoria. At sa iba pang mga tindahan. Department store. Oh. Ayan. Okay. Oy, Kuya Roel baka mamayang gabi ka na umuwi. May checkpoint na mamayang hating gabi Oh, start ng 12 midnight. Mag-start ng checkpoint. Yes. Oh. At siyempre pala, doon sa balitang yung mga bodyguard ng mga politiko, pinatanggal. Di ba? Kasi nga, siyempre. Kung may threat ka lang. May threat ka naman, yan, bibigyan ka ng police. At saka iba na, hindi na yung dati mong bodyguard. Kasi nagagamit ng private army nila yan. Oo. So, dapat maganda tong aksyon ng Comelec na alisin na yung mga police na bodyguard. So, pumalit na lang mga civilian na kahit wala namang armas Pwede man, mga Hawi boys naman yung mga yan, di ba? Pwede na yun. Okay. Tama, sa ibang balita, Kuya Red, banggitin ko na to. Nga pala, yung kahapon ba to, yung pamilya ni Mary Jane Veloso. Nagpunta pala sa Malacanang, hindi kay sa Tito Bongbong mo, na magkaroon na ng absolute clemency kapatawaran doon sa kaso birthday niya. ba niya? 48th birthday pala. 48th birthday. Matanda pala sa akin ng mga 8 taon. 8 taon lang, Kuya Red. Mga 20 years ago yun. At di ba dumaya siya dun sa Indonesia, pagdating dito kulong siya, di ba? So dapat nga walang ibang nagbibigay ng pardon kundi ang presidente. May babalik lahat ng political at civil rights mo. Pwede kang bumoto, pwede ka ring iboto kung balak mo tumakbo. Parang kay Robin Padilla, di ba? Convicted ng illegal possession ng firearms yan dahil sa kakasipsip niya, binigyan siya ng pardon ni Duterte. Yeah? Dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, binigay lahat sa kanya. Kumbaga pagka absolute clemency o pardon pala. Parang renewed, no? Renewed bagong tao ka uli parang bago kang pinanganak. Pwede ka na pwede ka nang iboto. Pwede ka nang bumoto. Nagkasawa nga siya uli, di ba? Pang ilang asawa na yan. Hindi, kasi naman Muslim kasi naman. Allowed naman yun sa Muslim tradition. Basta kaya mo lang i-sustain, no? Ayan, hindi porket na Muslim ka, mag-asawa ka na marami. Meron rin silang prohibition. Kung may kakayanan ka, na i-provide yung sa pamilya mo. So, ito, hilingin mo sa Tito Bongbong mo na maglabas na ng absolute clemency kay Mary Jane Veloso, Kuya Ruel. Para naman sa kanya, nagpunta pala ng formal na yung pamilya nito sa Malacanang. Anyway, balik ulit tayo sa checkpoint maganda yung sinabi niya subukan mo kayang dumaan sa checkpoint kung totoo bang gagamitin na ni General Iba yung camera raw diba sa US may gano'n, may body cam sa US diba? Lahat ng transaksyon mo maririnig pero pagka wala kang body cam, ibig sabihin illegal yung ginawa, gano'n? Hindi naman kasi lahat inobligang di lahat may kulang-kulang yung supply ng camera naalala ko mahal nga niya yung camera alam ko 3,000 to 4,000 isa pero di ba parang panahon 125 panahon ni Bato ang laki 125,000 panahon ni Bato yan so titina at saka pag sa checkpoint ano ba usually tinatanong sa checkpoint Kuya Robel dapat malinaw na may checkpoint at maliwanag hindi madilim ang una bang tinatanong sa checkpoint parang alam ko bawal yan gumanon yung kamay niya doon sa loob at bawal magsariksik doon sa loob ng sasakyan unless na meron kang talagang search dalawa warrant, lang ang prinsipo dyan tatanungin dyan saan ho kayo papunta o saan kayo galing yun lang tapos last na yun ang mga basic di ba basic kailangan question kunin yung lisensya o something sabay wala ka ng violation wala ka naman violation ba't papakita basta kung ano man tsaka kung uobligahin na bawal na yun buksan nyo nga yung compartment mo niyan buksan nyo bawal yun kung sabihin tingnan ko kung may kung unless registro kung may kahinahinala talaga na hindi nasagot yung basic question mo na saan ka galing at saan ka pupunta pag wala pa lang hindi mo masagot yun yung medyo suspicious na yun pero kung nasagot mo naman yun dapat palisin ka na hindi naman yung cheche burechi parang hindi masyadong magkaroon ng ng bottleneck kasi magkaka-traffic yan pag matagal ng tanong at saka nakataga naman nakakabala mga pulis maggagawa ng checkpoint halos nasa gitna hindi makaraan yung iba diba? Pero ayun naman nakakabuti so maghihigpit ang seguridad lalo na dito sa Maynila
Okay, sa update natin, Kuya Roel, sa lungsod ng Maynila, nakakot na ba ni Mayora Hanilacuna ba pangan ng basura? Oo, gumawa nga siya ng paraan eh. 'Di ba? Dalawa pa kinuha niya, although hindi nga masyadong high-tech kasi 'di ba yung sa isa nauna talagang may mga parang ano yun? Tawag dito yung Holder, parang holder, holder. di ba? Oo. Ito is parang manual. Pero importante is matanggal yung basura. Ayan. Kasi siyempre sore eyes yan at the same time foul odor yan. Matagal na natin pinapanawagan yan na palitan na niya. Nasabotay ka ng Lionel waste management eh. Pero ito, dalawa yan pala yung isang Metro Waste tsaka isa pang kumpanya ko yan na dalawa pala kinuha ni Mayorang kontratista. Para mapabilis, di ba? Mapabilis. Pero ang dami pa rin basura. Eh, siyempre, hindi lang kayang Yan ba? ubusin lahat yan. Oh. Pero binigyan niya ng deadline para until today. Until today. Ganun ba? Tayo pa rin basura. Ang nagiging issue. Naalala ko tuloy, nare-recall tuloy sa akin nung panahon ni Mayor Mel Lopez, yung maong Mel Lopez, no? Ang issue sa kanya laban ni Mayor Lima during that time, noong 1992, yung basura. So parang lumalabas itong basura sinasabotahe lang si Mayor Lacuna, ganun? Parang ganun na rin, no? Kasi Ganun ba? basta yung huling 31 daw sinabotahe siya. O 30 o 31 dahil hindi na nagakot sa ilang parte lang ng district. 6 ang distrito ng Maynila So nakita ang daming ang basura. So para mainis yung mga tao kay Mayora. Ayun, ganun nga yun. No? Dahil nagtatrabaho lang yung Ali. Nagtatrabaho lang ba? Oo. Nakikita ba natin? Oo. Di ba? Iba naman hindi may kakambal na camera, di ba? Yung isa. Hindi lahat yung ibang politiko lagi may kakambal na camera eh. Si Mayora ba? Wala, basta trabaho lang. At saka wala nga siyang ambisyon na di ba? Hanggang mayor lang siya. Tsaka sa pagbayan natin hanggang 2020 hindi hanggang 2031. Kasi first termer siya di times meron pa siyang 6 years. Dalawang So 2031 siya dapat. Baka mapigilan siya. Hanggang this year lang. Hindi naman siguro. Pag gano'n kaya, magpalit kaya siya ng kulay. Palitan niya ng tube, ng hair color. The overall validity for color hair, ng tube. Yan, magandang pangkulay yan. Kasi pagka puti, ginawa mong ibang kulay, baka hindi na siya. Hindi na siya. Tatak na niya kasi yun. Tatak na niya yung pero totoo ko yun, tumatakbong ko siya yan. Maganda yan eh. May pagka-chubby pa nga. At black yung kulay ng buhok niya. Siyempre si Mayora kasi derma siya. Kaya talagang... Graduate sa UST yan. Graduate yan sa UST. Kaibigan ng ka-alumni ng isa kong kaibigan niya. Dermatologist din. Ayan. Mayor yung basura ang dami pa rin daw. Linisin mo na raw. Ayan ang nagiging issue sa kanya. So, pero marami pa rin man siyang gagawin pa, kunyari. Kung sakaling mananalo. No, implemented na ba yung 1,000? Oo. Implemented ito na. This year, January. Makakatanggap ko na ba nun? Yun nga ang masama loob ko. Hindi ako nakatanggap. Wala naman kasi ako dito. At hindi ka pa noon aabot doon. For senior. Okay, sa oras na 10:42 na. 10:42 na ng umaga. Okay, at sa iba pang usapin, alam mo, teka, basahin ko lang itong mga baka naman magtampo. Basahin natin, marami kasi nag-comment eh. Baka naman magtampo itong mga nag-message sa ating fanpage. Pakipollow na rin ang aming fanpage sa FB itong Double R sa Radyo Bandido fanpage. Yan. Makikita nyo yan. I-type nyo lang. Okay, itong sagot ng ibang dun sa ating tanong na matapos ang controversial na teaser trailer, dapat na nga bang ipatigil ang pagpapalabas ng pelikulang of Pepsi Paloma K story dahil sa mga panirang puri kasi marami raw doon parang madadamay at parang maraming masisirang personalidad pagka nagpatuloy itong pelikula. Ayon dun sa ating mga nag-comment dito, si Omer Sardea, Pepsi Paloma, saradong chapter na yan. Namamahinga na. Bakit naman talaga lang pang buhay ng isang pelikula? Si Frederick Franco, walang masama kung isa pelikula ang buhay ng isang artista hanggat sinusunod nila ang tama. Okay. Si Ray, kung korte ang mag-itigil ng teaser trailer ng pelikula, korte din ang magsasabi kung dapat bang ilabas itong pelikula o hindi na.
Si Daisy Angeles, kung wala talaga silang, binasa na natin to kay Daisy at sa iba pa, kay Resty Maling, pwede namang ipalabas. Wala nang sanang binanggit na mga pangalan. Politika ang datingan. Ang tingin ni Resty, kung yung politika. Dahil si Vic Soto, anak niya si si Vico Soto, na mayor ng Pasig, re-electionist for the third term. Kasi parang, bakit ngayon lang nilabas? Tapos yung kapatid ni Vic Soto, na si Tito Soto, Tito Sen, tatabong senador ulit. Kaya nga sabi ni Joe Zamora, hindi na dapat palabas yan. Dahil matagal na issue na yan. Sabi niya, si Choy Bueto, dapat ipatigil, medyo amoy politika. Naamoy pala ni Choy Bueto, maabot pala hanggang San Juan, ang amoy nun, kamusta naman dyan si Mayor Francis Zamora? Oo. Makakabalik ba ang mga estrada? Mukhang hindi na. Si Dory Grace Gumapo, ipalabas na yan para malaman ng totoo. Okay. Jerry Calayag, pwede naman hindi. Di na lang sana nag-mention ng mga taong sangkot. Lalo't wala namang patunay na sila at totoo man. Si Doria Balay, yes. No need to bring back the old time. Favorite. Okay. Si Emmanuel Loyola, dapat hindi yan ipalabas dahil masyadong mapanirang puri sa taong wala. Oo nga, no. At si Jade Morales, it's up to MTRCB. We do not know. Oo nga, no. Nasa na rin, Kuya Ruel, nasa MTRCB kung talagang papatigil din siya. O hindi, parang Schindler's List, di ba? Sabi nga ni Romel kay Abiab para sa akin ipatigil na hindi makatarungan. Kasi sa mga nasasangkot at kay Jason Valencia, hindi dapat itigil kasi matagal nang nagdesisyon ang korte. Wala pa sa korte. Wala sa korte. Ang di lang mapatigil yung pagpapaganda sa Creative Nail Last Salon. Dahil magbubukas na yan, mga 15 minutes na lang mag-open na yan. Yan naman ang Creative Nail Last Salon. Beauty, walang hindi pwedeng mag-stop. Yan, dyan na lang huya sa may Scout Alcaraz, tumawag kayo sa 0927-395-1110. Yan, para sa inyong appointments. Nandyan lang yan sa number 72 Scout Alcaraz, malapit sa Banawe, Quezon City. Okay. Bago natin makalimutan yung King's Herbal 750. Ano? Nag-launch hindi kasi siyempre. Nag-launch ba di tayo inibitahan? Hindi tayo. Makita mo, yan hindi na siya capsule. Meron lang siya capsule at the same time, yung liquid, yan yung original. Yan ang original. Ever since pag-launch ng King's Herbal yan na talaga liquid tsaka nagkaroon ng capsule. Pero yung 750 na yan talaga ang original at hinahanap ng. Make up yan di ba? Iinumin mo yan, Kuya Roy. Ano ba mga laman yan? Mga iba't ibang klaseng fruits. 34 herbs and vegetables. Pwede ba mo mabanggit? Yung 34? Hindi ko memorize Actually, hindi mo sinabi dahil pinag-aaral. Pero meron yan mga. Pero mamememorize ba yung 34 na? Depende sa bayad. Hindi, mamememorize ka. May makahiya yan. Nakarapin kaya naman yung carrots. Banggitin na. Pineapple daw kompleo. Meron yan turmeric. Kita mo? Naalala ko rin. Tatlo pa lang yan Turmeric, carrots, makahiya. Makahiya. May makahiya meron. Yung dahon, yung di ba yung dahon na pag ginanon mo, tumitiklo. Kasi ano yan Bakit? Anti-diabetes yan Ang makahiya. Okay. May ginseng ba yan, Kuya Roy? Wala mo lang ginseng. Yun ang kailangan namin ginseng. Malapit na. Actually, kinakausap nga ako ng isang na i-launch dito Na may ginseng? Tsaka may horny goat tweed. Ayun. Tsaka may maka. May daw matibay nun. Parang ka talagang sundalo raw nun na hindi natutulog Yan. Pag yan ang panginin mo. Baka natin mo yan. Baka sponsoran tayo nito. Malapit na. Malapit na. Okay. Sa ating live episode, banggitin lang natin, Kuya Ruel. May mga pumasok ba? Okay, sandali lang Eto si nabanggit mo to si Joe Zamora, no? Maraming salamat sa mga nagko-comment sa ating live episode ngayong umaga. Pero si Joe Zamora, di ba taga Tondo yan? Joe Zamora? Hindi ba? Hindi, si Jocelyn Saldana. Saldana. Ay, di ba? Si Gina Mape, batiin lang natin Gina Mape na nag-over din daw pala sa
Nazareno, at ngayon nagpapalakas. Mahina kasi siya, biro mo, Buong araw ka nag-cover di ba? Cover, Hindi, si Jocelyn Bigyan mo naman Saldana yan. pala. Ano? Di ba, laging Tondo Fiesta, lagi tayong bibigyan na hindi dumarating Joe Saldana. si Joe Saldana. Ayan, malapit na rin nga pala, kuya rin, ang piyesta rin sa Tondo, after ng puro gastos no? Oo nga. After ng Nazareno, sa Tondo naman, yung Santo Niño, mga pong Santo Niño. Yan sa Tondo yan. January, every every Sunday, third ba? Sunday. Third Sunday. Ng, Pagkatapos, January. Chinese New Year na naman. Kailan ng Chinese New Year? January 29. Ayan ang abangan ng namin. Wooden Snake. Aralin mo yan, ha? Meron ka namang alam. Nag-aaralan ko nga. Ano ngayon ng Wooden Snake? Anong pinakamaswerte ngayon? Siyempre, ako, sa tingin ko, pag Wooden Snake, medyo mag-ingat-ingat tayo kasi wood So, mabilis na masunog. Diba? So, ingat sa apoy. Oo. Parang common sense lang din naman. Kuya Ruel. Parang nakikita ko ng common sense lang yung pungso Oo. Siyempre, tag-init Kita mo nangyari sa US, di ba? Yung wildfire. Ang dami. Buong sa LA, di ba? Sa LA. Oo, sa LA. May bahay kami ron nasunog din kaya yung bahay namin doon sa LA. Pero doon, puro artista yung bahay ng mga artista. Maganda. Kasi maganda pala yung area ng doon, no? Yung kabila, bundok. Yung sa kabilang side mo naman, dagat na makikita mo. Pero dahil sa sobrang init, no? Init at lakas daw ng hangin, biro mo hanggang ngayon nasusunog pa rin, no? Wildfire na talaga no? Biro mo, because of the climate change din ho yan. Wildfire, no? Ang gaganda ng bahay doon. At saka Los Angeles yan, ha? Kaya pag sinabi, LA, kakaiba. Diba? So yung Los bahay mo, Angeles, hindi naman California. na doon? Hindi malapit naman. Malapit lang kasi nasa gitna kami ng dagat Pero yan at may mga namatay ho 10 katao na rin daw ang base sa huling ulat sa wildfire na yun. Biro mo, di ba? Malayo siguro kung wildfire yun, kahit na ilang kilometro, damo mo yung init di ba? Hindi kasi pagka malakas ang hangin, mas mabilis kumalat ang ang apoy. Oo. Kaya nga nako, para wala yung pinag-iba sa nag-iihaw ka. Di ba? Pinapapaya mo, lalong mag-aapoy. Mag-aapoy. Okay. There's a smoke, there's a fire. Ganun Ganun Okay, sa oras na 10:51, napakabilis ng oras at January 11, ang bilis na nakakalabing isang araw na pala tayo ng 2025 At susunod, yun nga, sabi mo, Chinese New Year. At after no, yung favorite mo na, Valentine's Day na. Okay, Kuya Ruiz. Sa tingin mo, sa dami ng komento, maraming salamat sa mga nagbigay ng reaksyon at komento at nandiyan naman yan sa mahiwagong tiyambon. Mahiwagang aking maraming salamat banggitin lang natin sila Ronald Tumbaga, yan. Lagi nating sila. Yan. Si Ray Sascuan, tsaka si Beatrice. Thank you, ako, ikaw. Ayan, si Marjorie. Maraming salamat sa mga nagbigay ng opinion. Si Nixon Tang. Merlinda Valencia, di ba? Ayan, mga suki na si Gwency Lacatan, si Vanessa Miranda. Okay. Ikaw, Kuya Ruel, dapat bang ipatigil yung pelikula? Kinasuhan na ng cyber libel 11 mga account yung director si Daryl Yap. Tapos nag-file sila ng writ of habeas data. Ito yung pagpapatigil na magpakalat ng anumang impormasyon o data per se. Pero hindi naman mag-file para itigil yung lalabas. Lumalabas na wala pang order. Wala pa. Dahil mag-hearing pa. Magsaset ng hearing mo na yan. Pero in particular, dapat bang ipatigil? Kasi lahat yan dun sa pelikula. Yung teaser pa lang yung 15 million views na yung 20 seconds lang na yun. Na teaser, na trailer ng pelikula to Pepsi Paloma. Nung director, yung teaser. Kasi yung teaser pa lang very controversial na. Nagbanggit ng personalidad, no? Na si Intibios, na si Big Soto. So, in the whole, doon sa pelikula Pero malalaman daw doon, dapat panoorin yung buong pelikula. Pero doon pa sa teaser, medyo controversial. Dapat ba ipatigil ang pelikula na to, Kuya Ruel? Sa tingin mo, kapanahonan mo yan, 1984. Pero kasi... Malaki ka na yan. Hindi tayo... Tuli ka na yan. Hindi naman tayo lawyer or judge to decide, di ba? Kasi hindi natin nakita talaga buo So mahirap din magsabi kung itigil o hindi. Pero depende kung kung meron man moral lesson, tingnan yung buo. Kaya nga meron tayong mga agencies na para to check, 'di ba? Kung
dapat ba ipatigil o hindi. Sila na bahala. Oo. So, let the court decide. And mga agency na involved. Concern. Oo. Like the MTRCB. Okay. Sa ganang akin naman, yung pelikula na yun, pagbibidahan pala nung dating child star na si Ray Bustamante. Si Red Bustamante. Okay. Papalabas daw yun sa February. So, dadaan siya sa MTRCB. Ang MTRCB, ang chief dyan, chairman dyan, yung pamangkin nung nagre-reklamo. May naakusahan, si Big Soto. Si Lala Soto kasi ang chairperson dyan eh. So, dadaan ng kung wala pang, hindi mapipigilan kung wala pang nagpapay sa korte. Walang ganun eh. Ang Pinay naman, Kuya Rueda, is kaso laban sa direktor, pero walang kaso para ipatigil, walang petition para ipatigil yung pelikula sa korte. So, dadaan siya sa MTRCB kasi cinematic to eh. I-review to kung papasa ba to. Sa tingin ko nga papasa ba to? Sa tingin ko, hindi nila ipapasa to kung sa MTRCB dadaan. Pero dito, lumalabas na mabubuksan uli yung saradong aklat na raw. Pero ang dami kasing haka nag-public apology. Bakit nag-public apology? Di ba So, parang may nagpa-public mga apology lang yung may... something. Oo. Nag-file ho ng kaso yan noong August 17, 1984. Yung Pepsi Paloma, yung na batang si si Delia, ang tunay niyang pangalan. Si Delia Smith ba? Ayan ang tunay niyang pangalan. Taga-Olonga po yan eh. Yung director pala, taga-Olonga po rin. So, kasama yung nanay. May consent ng nanay at mga pamilya nung namatay na si Pepsi Paloma. Pero yung consent ng mga inaakusahan, hindi niya nakunan. So, dapat may consent din. Kasi kung gagawa ka ng pelikula, may mga involved doon, bigyan mo rin ng respect. Tama naman din. Pero dito, mabubuksan nga kung sino yung, ano ba yung nilalaman. Kasi napaka-controversial. Dahil yung mga sangkot, mga controversial, malalaking tao. At that was 1984. Katatapos lang ng Marcelo. At siguro, kung bubuksan yung pelikula, medyo malalaman nga, pero kasi nagbanggitan ng mga real na tao pangalan mismo eh. Dati kasi pag may mga real story, may twist may iniiba yung pangalan. Pero dito sa dyaryo, di ba? Pagka rape, yung rape na rape is nilalagay, tinatago si mapangalan. Minor, Pero ang mali naman sa mga evangelista, nilalagay yung address. Parang ganun din. Mali doon. Dapat check din ng mga editor yun. Mali yung ganun. Nilagay ng ibang pangalan, pero may anonymous, pero may address. Nakakatawa. So, malalaman natin yan. At dito matututo rin tayo sa sa usapin ng mga about cyber libel. Yung mga do's and don'ts doon. So, matututo tayo. Abangan natin ang susunod na kabanata. Pero bumunot muna tayo. Ayan. 3 winners ng 100 pesos GCash load. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment, nagbigay ng opinion sa aming reaksyon. Ngayong January 11, 2025. Okay, ang nanalo ng GCash load, 100 pesos, si Rene Fran. Pangalawa, si Beatrice Lizalde. At ang pangatlo ay si Celestine Canton. Yan. Direct message mo kami sa aming fanpage sa R sa Radyo Bandido. Muli, happy birthday sa aking pamangkin na si Mar Hasley Alcantara ng BGMP. Happy birthday Yan, okay. Kuya Ruel, magpaalam ka. Yes, bago tayo magpaalam, pinag-iingat muna natin ang public. Although wala siyang talagang, yung regarding sa HMPV. Siyempre medyo nakakatakot din yan, yung human metapneumovirus. Parang lang yan, parang low influenza. Pero may pagka-fatal din daw may pagka-fatal. Kaya pinag-iingat natin. Okay. So, sa lahat ng mga nakikinig sa amin, every Saturday, 10 to 11 a.m., huwag kayong magsasawa. Samahan nyo kami buong taon. Ako si Ruelso at ang aking partner na si Ricky Sunga. Sabi nga, basta radyo Bandido. Yan. Okay, maraming salamat. Happy weekend, Good morning, Binis. Bye-bye. Maraming salamat. Ingat-ingat po. At sasabi mo, di ba? Ba't piliin mo maging mabuti kesa maging tama. Ayan, magagawa yan. Susunod na, Max Servisyo. Bye-bye. Happy weekend. Good morning, Binis.
Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Botoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.